Hello guys, nandito na naman tayo at syempre nakikita niyo yung nasa likod ko, 'di ba? 'Di ba? RIP na para kay Inday Sayad. Guys, bakit naman ganyan ang nasa likod ko? Syempre guys, ganito kasi 'yan. Eto ha, makinig kayo. Mga didilis, makinig kayo. So, ina-advance ko na ang pakikiramay sapagkat kay Inday Sayad sapagkat tapos na ang kanyang karir. Bagamat hindi pa natatapos ang impeachment pero sinisigurado ko tapos na ang karir ni Inday Sayad sa national government. At malamang-lamang maging sa pangkalahatan pati sa local government ay matatapos na ang kasaysayan ni Inday Sayad. At si Inday Sayad ay matatala na lang sa at masusulat sa kasaysayan at siya ay magiging isang alaala. Magiging naman pala siyang alamat. Subalit ang maiiwan niyang legasiya at ang maiiwan niyang alamat at ang maiiwan niyang alaala para sa mga darating na henerasyon, pag nabanggit ang kanyang pangalan, sino ba si Inday Sayad? Ang sasabihin sa kanya, si Inday Sayad, yan lang naman yung vice-presidente na bobo. Yan lang naman yung vice-presidente ng Pilipinas na itok-itok. Tsaka hindi marunong mag-English. Yan naman yung vice-presidente na parang tanga lang na gustong patayin ang ang pangulo at ang First Lady at ang House Speaker. Katunayan, yan din yung taong baliw na isipin mong gustong ipahukay ang abo ng isang patay at ipatapon sa dagat. O di ba ang ganda ng alaala sa kanya ng mga susunod na henerasyon? Puro kabobohan. At hindi lang yan. Sasabihin ng mga susunod na henerasyon, ayan, hindi lang yan basta may sayad, may saltik pa yan. Tsaka sobrang bobo. Saan ka ba naman nakakita na sabi para daw makatipid sa sa oil nung nagkaroon ng krisis sa Pilipinas? Yung krisis na dahil sa gera sa ibang bansa. Ang payo ba naman nung Vice President na si Inday Sayad ay sabi, wag na raw gumamit ng bisikleta. At hindi lang yun. Ang sabi pa nga ni Inday Sayad, wag na raw gumamit ng carpool. Para daw makatipid sa langis. O di ba napakabobo nun? Yan ang magiging mga alaala ng mga darating na henerasyon. At kapag napapag-usapan at napapagkwentuhan, sino ba yung Inday Sayad na yun? Sasabihin ng mga kabataan sa darating na henerasyon, ayan lang naman yung yung siraulot may sayad. Isipin mong gumawa ng liquidation sa confidential funds siya, ang mga pangalan ay si mga chichirya. Sila Mary Grace Piatos, di ba? At hindi lang yan. Yan pa ang reyna ng EJK. Sasabihin ng mga kabataan, ay ganun ba? Ay oo, yan ang alaala niyan. Yan ang pinaka-worst na naging vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit? Sa sobrang tanga nga eh. Sobrang bobo. O di ba? Isipin mong pag ini-interview itok-itok, tsaka hindi yan nagpapa-interview ng walang kodiko. At alam nyo ba, sasabihin ng mga kabataan, alam nyo ba? Eto si Inday Sayad lang pala, ang gusto lang niya nag-i-interview sa kanya ay yung mga bayotero. Yung kapwa niya bobo. At hindi lang yun, bawal siya interviewin ng walang kodiko. Sabihin ng mga kabataan, yun rin ba ang dahilan kaya hindi sila yan umaattend at lumalaban ng debate? Yes! Sapagkat bobo nga. Hindi yan lalaban ng debate. Dapat yan, pag makikipag-debate, dapat may kodiko rin. Tapos yung kadebate niya, dapat scripted. Hindi yan papayag nang wala sa script lahat ng sinasabi niya. So yan, kaya RIP rep kay Inday Sayad. Tapos na ang karir mo, Sayad. Mga didilis, tapos na yung karir nung inyong amo. Nung inyong puo na yan, tapos na ang karir niyan. Huwag na kayong mangarap, sasabihin may 2028.
kang gising. Ano 2028 na pinagsasabi niyo? Tulungan nyo na lang sa paghahanda si Baste, mga bobo. Si Barbie na ang tatakbong presidente nyo. Inihahanda na si Barbie. Noon ko pa yan sinasabi. Si Barbie na ang inihahanda na panlaban ninyo. Ang tanong, si Barbie, Diyos ko po, Rudy. Saan pupuluti si Barbie nyo? Tapos ang kasaysayan ni Inday Sayad. Ang tanging alaalang may iwan niya at ang legasiya ay ang kabubuhan, katangahan. Tapos, anong nagawang proyekto ni Inday Sayad? Anong maaalala nyo? Sasabihin ng mga kabataan sa susunod na henerasyon, wala kaming matandaan dyan kasi alam namin pag sa mga debate, pag tinatanong yung kanyang mga alipuris, yung mga didilis nung araw, wala ring maisagot. Mapatanungin ang ginawa ng kanyang tatay o ang ginawa mismo ni Sayad, pares walang maisagot. Paano ba naman may isasagot? Wala naman talaga isasagot niya. Bobo nga yan. Ang sakit sa ulo. So kaya kayong mga didilis, yan na. Wala na. Tapos na si Inday Sayad ninyo. At talagang kayo madami na lang kayo ay sa trolls. Kaya kayong mga didili, sumama na kayo sa paglugso, sa pagpanaw ng karir nitong si Inday Sayad. Magsisama na kayo ng mga ubos ang bobo dyan sa Pilipinas. na maubos ang mga bobo, ang mga duwag, ang mga takot, saka mga tagagawa ng fake news. O, di ba? Sumama na kayo para at least ang maiwan na lang sa inyo yung mga trolls nyo sa social media. Di ba? So, rip kay Inday Sayad. Tapos ang karir ni Inday Sayad. Matulog ka na lang ng mahimbing. Tigilan mo na yung politika at walang mangyayari sa buhay mo, Inday Sayad. Hindi ka natapos na talaga ang karir mo. No? Nangangarap ka pa 2020. Sabi ng mga troll sa comment section, 2 years ka na lang! 2 years ka na lang! At least ako, may 2 years pa akong pang-aasar sa inyo, si Inday Sayad ninyo. Wala na. Kaya magsisama na kayong mga hinayupa kayo. Ha? Magsisama na kayo kay Sayad ninyo, okay? So, yun lang. Again, tapos na ang karir ni Inday Sayad. Sa mga bubundidilis dyan, ang tatay nyo ay karton. Ang tatay nyo ay preso. Manatili kayo mga bobot may Sayad sapat ang may Sayad ay laging high blood. Bye! Wala na 2028 mga bobo!